I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako Point of gagago? order, Mr. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Kasi inutusan mo yung secretariat natin sa Committee on Appropriation. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, ito yung sinasabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow us. Inatulang guilty sa kasong child abuse ng isang korte sa Tagum City sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at dating Bayan Muna Congressman Sator Ocampo. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. Nag-ugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte sina Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na minor de edad na walang consent ng mga magulang. Dati namang iginiit ng mga ito na rescue mission ang ginawang pagbiyahe sa mga kabataang To reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And in fact, Mr. Chair, pinakinggan na po natin. Mr. Chair, I have the floor. M5AM tayo. Actually, Mr. Chair, ako... Actually, Mr. Chair, ako... I-uphold yung ganito, such as law enforcement and rights awareness, magkakatalo na lang kung amongst the ranks of our public officials ay hindi po nag-agree doon. Lalo na if we have a senator who will say na okay lang na makalaya at may second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun lang, maraming salamat. Yes, Chair, can I react? of course, of course. Ang layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yun? Ang layo naman. That's an affront to... We want human rights as part of the curriculum of Please, NSTP. layo naman, let Senator Bato finish. Ang layo naman nung bakit ka nagkaganon? Ano na nangyari sa utak niyo? Ang layo naman. He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. So member siya ng Communist Party of the Philippines. Very clear. Ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA. So ngayon ay kumukulo na yung aking dugo habang tinitingnan ko itong tao na ito. Is out there, he has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang
Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Oo. Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, Oo. papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong maging... samahin Ayoko kita. pong maging katulad Ikaw ninyo, yung no? At ayokong masama. witness, and the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gagamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking dito. Pag siyang pumasok diyan sa aggression, you'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi niyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. ganon ako gagago. Excuse me, Tingin mo, point of order. ganon ako gagago? Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng malaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word, ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam nyo po yung due process of law. Alam nyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is Okay. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last. Kung may mga ebidensya po, papatayin nyo. sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong maging... samahin Ayoko kita. pong maging katulad ikaw ninyo, yung no? At ayokong masama witness. doon sa patayan. You will So, be hindi a po. witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay. So, yun nga po, no, yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi nyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Kaya Gusto mo, nga. magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may makasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pag sama-sama ng... Hindi po. Ganun yan I ang beg to may- disagree, Mr. Chair. Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga...
hindi po tayo against sa mga in-check. No, Hindi that po is tayo the against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese, lalo na kung Chinese Filipino 'yan na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po nung panahon ninyo po dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael yung nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito o nasa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Boto pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gogorgor sa tao na yan. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganon. So, do not worry. Last question. Last I love question. my Last country question na po, more Mr. than Chair. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, o yung pag-i-encourage. Let's proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, that's why kasi inutusan mo yung secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes, Alamat, di ba? So, yes. okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, ito yung sinasabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please wait a snide comment? Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait. Don't go to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel. Yes, Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity, formal proceedings, nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng Vice Presidente. So hindi po natin napapayagan ang ganong mga argumento na hindi naman tumutumbok dun sa topic natin. So, Kung mahirapan tayo na i-uphold yung ganito, such as law enforcement and rights awareness, magkakatalo na lang kung amongst the ranks of our public officials ay hindi po nag-agree doon. Lalo na if we have a senator who will say na okay lang na makalaya at may second chance yung isang rapist na mayor, habang yung mga mahihirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun lang, maraming salamat. Mr. Yes, Chair, can I react? of course, of course. Ang layo naman ng sinasabi mo, Mr. Kasama ba yan dito sa hearing yung comment ko na yon? Ang layo naman. That's an affront to We this want human representation. rights as part of the curriculum of Please, NSP. layo naman, please let Senator Bato finish. Ang layo naman nung bakit ka nagkaganon? Ano na nangyari sa utak nyo?
Ha? Ang layo naman. We can send you a copy of Ha? our position paper. Ang layo. At saka, I take offense on your what you said na yung ROTC is a misrepresentation of nationalism. Anong tingin mo sa amin? Anong tingin mo sa Ganun ka lang mag-judge sa amin? Dinadjudge mo kami na ganun? Ha? Are you sure you are the representation, you are the true representation of the Filipino students? Ganun ba? Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante? Mas marami dyan ang gusto mag-ROTC. I must tell you frankly. Bakit ka? Ang layo ng issue mo. Just to personalin ako? Napakalayo. Dapat matuto. Kung may ROTC, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magrespeto, kahit sa isang senador man lang na andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang issue na hindi kasama dito. Ha? Huwag mong... Honorable Chair, I would like to respond dun sa point na marami daw na gusto mag-ROTC. Mr. Manuel, let me recognize you first before you talk. And let Senator Bato finish. Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? You answer me. You love your country? Ha? O sige, you respond. Of course, students love our country and we have different ways to show that we Okay, love you our love your country. Pag inatake tayo ng China dito, sinong palabanin mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually po, you yun will ang call on the tanong NPA? namin. Since gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders, pero mismo sa ating constitution, the AFP, which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty, ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country. So wala tayong role model for that. Submit mo na lang sa amin yung position paper po ninyo, kasama yung position paper ng isang mga kasama ninyo. Senator Bato, can we proceed? Mr. Chair, may I move to strike from the records the statements of Mr. Manuel that were irrelevant and not germane to the topic, especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may I also request the Chair to remind all our guests who are here as guests to please show respect for the members, and again, not to bring up statements, reactions that are not germane to the topic. You can make your reaction outside. The media is all there. They will listen to you. But let's stick to the course. We're all here overtime and you need to use our valuable time to say something to the good senator. I know him so well. If you had something to say, he will talk to you. So may we remind everyone of that, Mr. Chair. Thank you, Senator Pia. Mr. Chair, dagdagan ko lang. Ito, if he really represents the students, ganyan na talaga ang state ng mind ng mga estudyante ngayon na dapat baguhin natin. Mali po yun. Ako, if naniwala ka sa akin, mas matanda ako sa'yo. Mali yung sinasabi mo. Gusto mo lang akong tirahin sa ibang issue na hindi naman natin titakel dito. Now, since, Mr. Chair, since sinabi naman lang nitong ating resource person about nung kay Sanchez case, alam nyo, gusto lang ninyo talaga akong sirain, kaya kinukuha nyo yung sinasabi ko na gusto nyo akong butasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty noon, dapat nabitay na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na second chance dahil na-reform na yung tao, according to the competition, eligible siya for pardon, ayaw na naman nyo. Saan na kami pupunta? Anong klaseng pag-iisip yan? Saan kami pupunta? Gusto ko death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang death penalty. Titirahin na naman nyo ako. Ako bang gumawa ng batas na yan? Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon. Respetuhin natin. May batas na ganon. Pero hindi ko kagustuhan yan. Kung akong gusto mo samahan mo ako, bitayin natin yan? Ha? Kasi lang talaga, that goes to show kung ikaw ang representation ng estudyante ngayon, ganun na pala. Ang estudyante ngayon, kawalang disiplina. Kahit ang senador, kayang tirahin sa walang non-relevant issue dito sa ganitong forum. Ganun na pala.
Kaya dapat pala talaga ibalik ang ROTC para madisiplina kayo mga estudyante na kayo. Ha? Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Bato. Mr. Chair, I'd like to seek apology for... And let me remind Mr. Manuel, NUSP, and the rest of the groups that we invite in this committee. We invite you for the sake of fairness. Alam ko naman kung anong sasabihin ninyo eh. No, this is your third time to be part of this hearing. And alam ko na kung anong sasabihin ninyo. Pero binibigyan namin kitong oportunidad magsalita para marinig kayo ng mga bagong senador natin. Pero ano namang kinalaman ni Sanchez sa ROTC? Ano namang kinalaman? Kaya this serves as a warning to your group na wag niyong dadalhin ng mga walang katuturan dito sa committee ito. Dahil sinisira niyo yung aming pagdinig at sinisayang niyo yung aming oras. And again, we're exercising fairness. Kaya bigyan niyo naman kami ng respeto. Kahit alam na namin ang sasabihin ninyo, ini-invite namin kayo. In fact, we invited all of your colleagues. So, last na ito, and next time we invite you, if ever we invite you, stick to the topic. And this serves as our warning. Again, I'm directing the committee secretary to strike off all of the comments that are not germane to the topic of ROTC. Mr. Chair, gusto ko lang malaman nila na baka mamaya yung ini-incite lang ako na magalit para kuno i-contempt sila para may rason sila magulo do Senado. Wala akong pakialam, umuwi ka, hindi ka na may kukulong dito. Wala kami pakialam sa'yo. Mr. Chair, I'd just like to apologize for the irrelevant remark that I made earlier. I was just carried away by my emotion, especially with the topic at hand. But I pledge that it will not happen in future hearings. Yung itong criminal investigations sa korte. Yun po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. I respond. Mr. Chair, I have other questions. Gusto ko munang i-address dire-diretso kay 1 minute suspension. Mr. Chair, if the committee would like to hear first from the former president, I would indulge in that. Alam mo, bawal yan to reveal a bank account, even piso lang yan, or 1 billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Mr. Chair, if our resource person is done, hindi po tayo nathi-threaten doon. And in fact, Mr. Chair, pinakinggan na po natin. Mr. Chair, I have the floor. Suspension again. Very short. Yes, actually, Mr. Chair, marami pa akong mga tanong. Tapos, sabi nga rin naman po kanina, pwedeng hanggang 2 a.m., 5 a.m. tayo. Bakit ba yung kamay mo Actually, Mr. sasayaw? Chair, ako, kaya din naman natin. What does that make of Raul Manuel? He is a member of the Communist Party of the Philippines, but he is not a member of the New People's Army. So member siya ng Communist Party of the Philippines. Very Yes. clear. Coming from you, baka sabihin ni Manuel, na tuturuan kita. Law student ka ngayon, di ba? Hindi ka pwedeng turuan. So, si Raul Manuel is a member of the Communist Party of the Philippines. Communist Party of the Philippines. Is that Raul Manuel the same Raul Manuel that is the Raul party list representative? Yes. Ng kabataan? The same person? Yes. The same person? Yes. So, puro kasinungaling yung sinasabi niya na wala siyang koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Balas ng buhay niya. Yes. For the record. Yes. Puro Yes, of course, kasinungalingan. he will deny it. No, the same as what we did nung nasa legal front organizations pa. We always deny because it is
our responsibility to hide our identities na kami ay mga membro ng underground mass organization at members ng Communist Party of the Philippines. So for the record, just for the record. For the record. For the record, you are categorically speaking that he is a member of the Communist stating Party of the that Representative Raul Manuel of Kabataan Party List is a member of the Communist Party of the Philippines. Yes. So very clear yan. Yes, Chair. So kung siya ay nagdi-deny, nagsisinungaling siya. Yes. Okay. Because that is your usual modus operandi to deny every time you're being asked. Yes. Am I correct? Yes. Yes. Kate Traka, please, you have the floor. Good afternoon, sir. In addition, sir, I also worked with Raul Manuel when he was the UP student regent in the University of the Philippines, and kasama ko siya, and we were recruiting for KM and for the Communist Party of the Philippines, and we facilitated yung NPA recruitment as well within the university. So I am sure he will deny this, my good old friend Raul and workmate. We worked within UP, no, within the Committee Tagapagpanap, no, ng UP. Yun yung mastermind ng recruitment sa UP. He as a student regent at the time and me as the chairperson of Alay Sining, no. We planned and we implemented recruitment for the NPA. Kami yung nagpapatupad ng mga quota doon kung ilan yung NPA na dapat ma-recruit ng bawat chapter ng KM for each college, no, na meron sa UP. So kaya siya pumasok sa NPA Mindanao, no, kasi naman susunod yung mga tao sa kanya kung hindi siya nagpupunta doon, di ba? So the same with me kasi leader ako, so I had to go to NPA Mindoro. How can I recruit NPA kung ako nga ayoko, di ba? Umuwi siya hindi siya nagtuloy mag-NPA. Nagtuloy ako. Pero okay lang naman kung i-deny niya. Kasi yun talaga yung gagawin niya for sure. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Thank you, sir. Raul Manuel is a recruiter of the NPA. Yes, sir. That's what you're saying, right? Yes, we were planning, implementing recruitment programs for NPA recruitment, sir. So ngayon ay kumukulo na yung aking dugo habang tinitingnan ko itong tao na ito. You know, we might be laughing right now, but for all we know, this is a very serious matter. Yes, sir. You can just imagine a congressman of the Republic of the Philippines enjoying all the perks, enjoying everything, at the same time undermining this government. Undermining the state. Yes, sir. Di ba? Kaya pala tuwang-tuwa itong tao na ito nung sabi na pinaganahan lang sila na papasukin daw yung ICC. Tuwa itong tao na ito. Talagang tuwang-tuwa siya na imbestigahan ako ng ICC. Tingnan natin ngayon, ikaw ang imbestigahan ko. Ikaw ang imbestigahan ko. I will do all my parliamentary powers to pin you down. Sabihin na, tingnan natin. Ikaw pala talaga ay membro ng Communist Party of the Philippines, which is the partido of the New People's Army who is trying to destroy this government.